Hallelujah! Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! Sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, magsasabing napakadakila ng ating Diyos. Naitawid na naman tayo ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Kaya tayo nakakaramdam ngayon ng lakas, ng kagalakan, dahil ang Diyos ang ating kasama. At magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Mayroon na naman siyang panawagan sa gabing ito. Mahayag na naman muli ang kanyang mga salita. Tunay nga na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ang kanyang mga salita. Kung mapapansin po natin, sa mundong ating ginagalawan, nariyan na po ang mga sign, nariyan na po ang mga gyera. Pero sa mga tunay na mananampalataya, kaya nga hindi tayo masusurprise pagdating ng ating Panginoon dahil nauna na ang banal na Espiritu sa atin. Kaya tayo nananabik lagi sa salita ng Panginoon at lubos na ang buhay natin ay laging maggamit sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Salamat sapagkat nahayag sa atin kung sino yung Diyos na ating kasama sa panahon na ating pinagdadaanan. Magkagulo man ang iba't ibang mga bansa, tunay na ang Diyos ang ating sandigan. Hindi tayo dapat natatakot o nanghangamba dahil hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na siyang nagligtas sa atin. Mula pa man noon, ang Diyos ay hindi nagbabago hanggang ngayon. Kapatid, pumanatag ka sa iyong kinalalagyan dahil ang Diyos ang ating kasama. Nung nakaraang midweek service, happy ba ako ngayong birthday ko? So paano nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng mga birthdays? Ayon sa history, tinatalang nagsimula daw ito sa taong 3000 BCE. Ito ay isang tradisyon ng mga Ehipsyo kung saan nag-aalay sila ng mga moon-shaped cakes sa kinikilala nilang Diyos na si Artemis. Ano ba yung ipinagdiriwang natin sa tuwing sasapit ang ating kaarawan? Ang selebrasyon na dapat nating maalala sa tuwing sasapit ang ating kaarawan. Tanging ang Diyos dapat ang ating inaalala. Pasalamatan natin ang Diyos. Huwag tayong maghangad ng anumang regalo. Hindi po masama yan, mga kapatid, tandaan po natin. Pero kung magdulot sa iyo ng kalungkutan na wala kang natanggap na regalo o wala man lang bumati sa iyo sa araw ng kaarawan mo, tandaan mo, ang Diyos ni minsan hindi kanya pinabayaan. Naririto ngayon ang ilan sa mga paalaala upang hindi tayo malungkot sa ating birthday. Unang paalaala sa ating mga Kristiyano tuwing sasapit ang ating kaarawan o birthday. Number one, tandaan po natin ito. Regalo ng Diyos ang ating buhay. Alalahanin mo kung gaano kadakila ang Diyos na siyang lumikha sa iyo. Pagmasdan mo ang sarili mo, tignan mo ano man ang kalagayan mo. Wala ka mang pera, pero tandaan mo yung hininga at lakas na meron ka, dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon yan. Napaka-unique ng buhay mo. Nag-iisa lang yung buhay na meron tayo. Dapat napakahalaga niyan. Yakapin natin at ipaglingkod sa Panginoong Diyos. Ikalawa pong paalala sa ating mga Kristiyano tuwing sasapit ang ating kaarawan. Pangalawa, regalo ng Diyos ang ating pamilya. Pinahahalagahan po ba natin ang ating pamilya? Ang Diyos ang ating kailangan para sa isang matatag at matibay na pamilya. Ang kailangan sa pamilya, kilala ng ating mga anak, kilala ng bawat isa si Kristo. Kung sino ba si Kristo sa buhay natin, kailangan mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat pamilya natin. Tunay na napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Sa gabing ito, meron na naman pong bagong panawagan ang ating Diyos. Tunay nga po na nagpapakita lamang po ito kung gaano niya tayo kamahal. Dapat na-appreciate natin lagi ang mabuting balita na nagmumula sa ating Panginoon. Ang layunin nito lagi, palakasin ang ating loob upang patuloy na gawin ang kalooban ng ating Diyos. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, katiyakan sa panig ng Diyos. Kapatid, kumusta ka? Tiyak ba na nasa panig ka na ng Diyos? So magandang tanong ito bilang tunay na mananampalataya, nasa panig na ba talaga tayo ng Diyos? Kasi ito po yung pag-aaralan natin ngayon sa gabing ito. Naway mapagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon at patuloy na gabayan tayo ng banal na Espiritu. Sige po mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia. Makikita po natin sa Exodus chapter 32 verse 26 to 29. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat na nasa panig ni Yahweh." Lumapit sa kanya ang mga Libita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinapasabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sino man." Sinunod ng mga Libita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Sinabi ni Moises,
Ngayon, inilaan na ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay ng Banal na Espiritu upang mapagpala tayo ng lubusan. Sige po mga kapatid, aming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa. Ang dalangin po namin, Ama, ang pagkilos ng iyong Banal na Espiritu sa aming mga buhay, maitanim sa aming puso, sa aming isipan ang mensaheng ito at magdulot sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at patuloy ka naming mapaglingkuran sa buhay na meron kami, Ama. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo po lagi, Ama, ang makita sa buhay kong ito, Ama. Maraming salamat po sa isang napakalaking pribileyo na ako po'y gamitin niyo bilang daluyan ng inyong pagpapala. Ama, maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, nasa panig ka ba ng Diyos? Sa panahon na ito, mas magandang tumiyak tayo na nasa panig tayo ng ating Diyos dahil alam po natin, walang pinakamasarap na kalagayan ng isang tao o ng isang pamilya kailangan nasa panig ka ng Diyos. Lalo't na't nandyan na ang mga sign, nakikita na natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon at nananabik na ang mga tunay na mananampalataya. Kung iba man ay nakakaramdam ng takot, sa mga tunay na mananampalataya, nananabik tayo dahil yan na po, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya nga hanggat may pagkakataon tayong sumamba, nandyan ang Dawnwatch Prayer, sumama po tayo. Sa araw ng pananambahan, huwag nating palalampasin ang araw ng pagsamba. Hanggat malaya pa po tayong nakakasamba, nakakapanalangin, kapatid, ihakbang po natin ang ating pananampalataya. Kaya nga kung nasa panig ka ng Diyos, pahahalagahan mo ang bawat gawain ng ating Panginoon. So nabasa po natin, ito po'y talagang kakaiba ang pangyayaring ito. Kung babalikan po natin sa Exodus chapter 32 verse 1, ito po yung simula kung bakit ang tindi ng galit ng ating Diyos sa bayang kanyang pinili. Sabi dito sa verse 1, nang matagalan si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Imagine ninyo mga kapatid kung gaano katindi ang kasalanang hinihiling ng mga Israelitang ito. Na alam nila na si Moises ay nakipagniig sa Diyos. Hindi man lang nila nakita na ang Diyos na nagpakain sa kanila, na pinalaya sila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ngayon inilabas sila para makarating sa promised land. Ganito pa ang gagawin nila. Hahanap daw sila ng ibang Diyos. Ang gusto ba nilang Diyos, yung gawa lang ng tao? Hindi ba nila natutunan na yung si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, na siyang gumabay at nagpala sa kanila? Ito ang naging problema nila. Dapat din po nating matutunan ito mga kapatid. Dapat matuto tayong maghintay. Ito yung sa kanilang naranasan nila. Hindi sila natutong maghintay. Ni-request nila at napuwersa si Aaron na gumawa ng Diyos, at dito'y nagalit ang ating Panginoon. At pangalawa na makikita natin, dapat matutong magpatuloy. Hindi sila natutong magpatuloy, nakilalanin yung Diyos nang nagligtas sa kanila. Hindi ba nila naalala nung sinabi ni Moises na kanilang leader sa Exodus chapter 14 verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Tunay po, kahit wala ang leader nila at naroroon nakikipagniig sa Diyos, kaya silang ipagtanggol ni Yahweh. Na kailangan lamang ninyong pumanatag, kailangan lamang ninyong maghintay. Sa buhay po natin, kailangan matuto tayong magpatuloy sa layunin ng ating Diyos. Maghintay tayo sa tamang panahon. Naglagay ang Diyos ng mga leader para pangunahan tayo. Huwag tayong magmistulang parang mga leader. May panahon ang bawat isa. Kapag tinawag ka na ng Panginoon, it's your turn na ikaw naman. Mga kapatid, matuto tayong magpasakop sa lahat ng mga namumuno sa atin. Huwag tayong manguna at matuto tayong magpatuloy sa layunin ng ating Diyos. Naranasan na po natin bilang tunay na mananampalataya kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Bakit ka paliliko? Bakit ka pahihinto o babalik sa dating kalagayan? Naranasan na po natin ang presensya ng Panginoon. Magpatuloy na tayong maglingkod sa ating Diyos. Pangatlo po mga kapatid, matutong lumayo sa kasalanan. Alam na nila kung saan nagagalit ang Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan mula pa man noon. Ayaw na ng Diyos na kayo'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi nakaririnig, may bibig pero hindi nakakapagsalita.
Tunay nga po na walang kakayanahan na magligtas. Kaya nga dito sa Romans chapter 1 verse 21, isang paalala din po sa atin. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Mga kapatid, hayag po sa atin na may Diyos na lumikha ng buong sanlibutan. Bakit minsan ang mga tao mas gusto pang sambahin ang nilikha kaysa ang lumikha? Mga kapatid, paglapastangan po yan. Huwag po nating hayaan na tayo po ay magkasala. Yan po ang dahilan kung bakit ang tindi ng galit ni Moses. Nakita niya na ang bayan ng Diyos, sa kabila ng pagpapala ng Diyos, sa kabila ng pag-iingat sa kanila, gumawa sila ng Diyos na hindi nakalulugod kay Yahweh. Ito yung grabing nangyari sa kanila. Pinagpapapatay sila. Mga kapatid, napakalawak po ng grasya ng Panginoon. Kung mapapansin natin, kung babasahin natin mula nung paglakbay nila at ngayon, itong mga Israelite gustong mag-perform, gustong magpakita ng galing nila. Dahil gusto niyo mag-perform, gusto niyo magpakita, ibinigay ng Panginoon ang law. Tunay nga na may pangako ang Diyos na iingatan niya ang sino mang sumusunod sa Kanya at gagabayan niya. Tunay na naruroon ang pagpapala sa lahat ng mga kumikilala sa ating Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, makikita po natin sa Joshua chapter 24 verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Itong si Joshua na napakamasunurin sa ating Panginoon, kung babasahin po natin yung kwento niya, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos na makapangyarihan at may pagkilala sa tunay na Diyos, sabi niya, ang pamilya ko ay para kay Kristo, ay para sa Diyos, sasamba sa tunay na Diyos. Nasa inyo yan, dahil nakita siguro ni Joshua na ang kanyang mga kasama sa kabila ng kanilang tagumpay, meron pa rin silang bit-bit na Diyos. Sa buhay po natin mga kapatid, baka minsan meron pa tayong Diyos-Diyosan sa buhay natin. Tandaan po natin ito, ang higit mong pinahahalagahan sa mundong ito, Diyos-Diyosan mo yan. Kung nawawala na ang paglilingkod mo sa ating Diyos, mga kapatid, nakakatakot po na kalagayan yan. Naiba lang ng kalagayan, maaaring yung nagbibigay ng mahabang oras mo sa mundong natin kinalalagyan na hindi tumutugma sa kalooban ng Diyos, baka papalayo sa Diyos yan, mahatak ka, at ang nakakalungkot na kalagayan yan, huli na ang lahat. So mga kapatid, tiyakin po natin, sa pag-aaral po ngayon sa gabing ito, tiyakin po natin na tayo po ay nasa panig ng Diyos. Mga kapatid, isang napakalaking pribilehiyo na naroon tayo sa panig ng ating Diyos. Ang sabi dito, naalala po natin si Prophet Elijah, no? Nung hinamon niya ang propeta ni Baal, Unang Hari, chapter 18, verse 21. Lumapit si Elijah at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung si Yahweh ang tunay na Diyos? Siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Ang kwentong ito, mababasa natin, nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. 850 ang propeta ni Baal laban sa isang tunay na propeta ng Diyos. At kung babasahin po natin, alam natin kung sino ang nagtagumpay. Si Prophet Elijah, dahil tunay na propeta, ginamit ng Diyos para hiyain ang mga propeta ni Baal. Tunay nga na ang propeta ni Baal ay walang kakayanan. Mapapansin natin kung babasahin natin dito, halos sugat-sugatan pa nila ang kanilang mga katawan, pero hindi sila dininig ng Diyos na kanilang kinikilala. Pero si Elijah, nang sabihin niyang bumaba ang apoy at natupok nga, doon napatunayan yung Diyos na kinikilala ng bayan ng Israel ay tunay na mapapanghawakan. Ang Diyos natin ay nakaririnig. Ang Diyos natin ay tunay na nakakapagsalita. Siya yung Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Mga kapatid, nakikita na natin kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, saan ba nakapanig ang ating buhay? Ang ating Diyos ay tunay na subok sa lahat ng panahon. Hallelujah! Kung babasahin mo ang Biblia, subok ang Diyos, at nakikita mo rin kahit
napakatigas ng ulo ng mga Israelitang ito, ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy pa rin ipinararanas sa kanila. Kaya mga kapatid, ang ating memory verse sa gabing ito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Romans chapter 8 verse 31. Tiyakin po natin na nasa panig tayo ng Diyos dahil walang sino man ang pwedeng magpatumba sa iyo, kapatid. So paano natin matitiyak na ikaw ay nasa panig nga ng Diyos? Unang-una mga kapatid, kailangan ay patutuhanan mong ikaw ay nasa panig ng Diyos. Hallelujah. So paano mo mapapatutuhanan na ikaw ay nasa panig ng Diyos? Ano ba yung ating patotoo sa buhay natin na dapat marinig ng tao? Unang-una dito mga kapatid, yung kaligtasan na meron ka. Kaya nga, hindi tayo nahihiya na ibahagi ang kaligtasan natamo natin sa ating Panginoon. Kailangan nating sabihin sa lahat ng mga tao yung biyaya at pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga pag may magsasabi, sinong gustong magpatotoo? Bakit kung minsan nahihiya pa? Hindi mo ba nararanasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa araw-araw ng buhay mo? Kapag mayroon nang nagsasabing magpapatotoo, dapat nag-uunahan na sa mga tunay na Kristiyano dahil hayag sa atin yung biyaya at pagpapala ng Panginoon sa araw-araw ng buhay po natin. Talaga nga namang nakakamangha ang Diyos sa buhay natin. Binagong buhay. Merong binagong buhay. Yan ang dapat mong i-share sa lahat ng mga tao. Mula nung naabot ka ng biyaya ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Na kaya nating sabihin sa lahat ng mga tao na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila at magkakaroon ng bagong simula sa lahat ng mga tao na para bang naroon pa sa kadiliman at namumuhay sa kasalanan. Ang tunay na nasa panig ng Diyos ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nakikita po natin sa John chapter 4 nung na-encounter niya ang babaeng Samaritana, talagang nakakamangha. Tunay nga po na ang Diyos natin, sasambahin natin ang ating Diyos sa Espiritu at sa katotohanan dahil siya ang Diyos na pinagmulan ng ating buhay. Exodus chapter 32 verse 26, kaya't tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, lumapit sa akin lahat ng nasa panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga Libita. Hallelujah. Dahil sa tindi ng kasalanan ng mga Israelita, sumamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung pinakamadugong nangyari. Pinagpapapatay nila ang lahat ng sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa nila. Kaya nga talagang ang Diyos, makikita natin galit ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tunay nga po na siya yung Diyos na nagmamahal. Minsan sa buhay po natin mga kapatid, sa panahon ba ng mga pagsubok, saan ba tayo lumalapit? Mas madalas kasi yung una mong nilapitan, malamang yan yung pinagkakatiwalaan mo. Barang yan ang Diyos-Diyosan mo. Mga kapatid, may itinuro po sa atin ang ating Panginoon sa panahon po ng ating pangangailangan. Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kanino ba nagmumula ang kapahingahan? Lalapit ka sa mundo, lalapit ka sa tao, bibigyan ka ba ng kapahingahan? Stress ang ibibigay sa iyo niyang kapatid. Sa Diyos ka lumapit, manalangin ka muna sa Panginoon. Dapat laging God first. Unahin mo muna pagharian ka ng Diyos at ang lahat ng mga bagay idaragdag niya sa iyo. Ang Diyos ang lumikha sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo sa araw-araw ng buhay mo. Kailangan kilalanin mo siya bilang Diyos ng buhay mo, Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kapatid, kapag bumabad ka sa mundo, siguradong mapapagod ka. Kay Kristo ka bumabad, siguradong mapapahinga ka at mapapayapa ka. Mga kapatid, sa mga tunay na nagsasabing nasa panig ng Diyos, ito din po ang makikita natin. Sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sinasabi mong Kristiyano ka pero ayaw mo ng salita ng Diyos. Sinasabi mong mananampalataya ka pero pagdating sa gawain ng Panginoon, wala kang time. Mas mahaba ang time mo sa mundo. Mga kapatid, at sa tunay na mga mananampalataya, sa tunay na may patotoo na nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, mananahan ka lagi sa salita ng Diyos. Kung naroon ang gawain, excited ka, kasama ka, kabahagi ka, gusto mong kasama ka doon at magbigay ka ng encouragement sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. So may bunga ng banal na Espiritu ng Diyos.
Tandaan po natin ito mga kapatid. Selyo po, ito po yung pumapatunay na talaga nga pong nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Ara, sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ano pong sumunod? Walang batas laban sa mga ito. Kapag ang sino mang pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, tunay nga po na binabago ang buhay. Hallelujah! Tunay po yan, mararanasan mo kasi yung pag-ibig ng Diyos eh. Unang-unang nararanasan din yung pag-ibig. Nababago talaga ang buhay. So alalahanin natin yung ating natutunan sa REACH program. Uulit-ulitin ko ito mga kapatid kasi napakahalaga nito. Kahit mamaga po yung tenga nyo sa karirinig nito, hindi ako magsasawang uulit-ulitin natin ito. Ano po yung sinasabi doon? Meron tayong change life. Sa tunay na nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, mababago talaga ang buhay mo. Change character, yung ugali mo, babaguhin din yan. At good works, paggawa ng mabuti sa kapwa, dahil noon pa man, yan ang plano ng Diyos, na ang kanyang nilikha ay gumawa ng mabuti and soul won in disciple. Hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, na ang nais mo, ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Turuan silang sumunod sa katuruan ng ating Diyos. Bilang ikaw na kinasiyahan ng banal na Espiritu ng Diyos, saan mo ba ginagamit ang kaloob na meron ka? Gamitin po natin sa paglilingkod natin sa ating Diyos, dahil walang ibang pinakamasarap na kalagayan ang makapaglingkod sa ating Diyos na siyang may likha ng ating buhay. So paano mo matitiyak na ikaw ay nasa panig nga ng Diyos? Hallelujah! Kailangan unang-una, patutuhanan mong ikaw ay nasa panig ng Diyos. Pangalawa, kailangan ikaw ay may paninindigan sa panig ng Diyos. Hallelujah! Ano ba yung paninindigan natin? Hallelujah! Paninindigan natin para sa ating Panginoon. Unang-una yung araw ng pagsamba. Dapat may paninindigan ka dyan eh. Kapag darating ang araw ng linggo, dapat hindi ka nasasaklawan ng mga tao. Kahit pahadlang ang kanila, sasamba ka dahil may paninindigan ka eh. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, manindigan ka. Baka kasi kung minsan, ang Diyos-Diyosan kasi na ito, yung kung ano yung higit mong pinahahalagaan sa mundong ito, Diyos-Diyosan mo yan at ayaw ng Diyos niyan. Tandaan po natin ang trabahong meron tayo ngayon mga kapatid, sideline lamang po natin yan. Kapag tinawag ka ng Diyos sa kanyang gawain, doon ka, dahil ang pagpapala ng Diyos naroroon. Huwag mong uunahin ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, dadalhin ka niyan sa paglayo sa Diyos. Tandaan po natin, yung paggawa ng mabuti, manindigan tayo sa paggawa ng mabuti. Sa panahon ngayon ng kahirapan, kokonti na lang ang gumagawa ng mabuti. Salamat sa banal na Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Kahit na ang mga tao hindi gumagawa ng mabuti, sa mga tunay na may selyo ng banal na Espiritu ng Diyos, magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng makatwiran na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, pinalaya ka na sa pagiging alipin ng kasalanan. Alipin na tayo sa katwiran ng ating Diyos. Kaya mamuhay tayo ng ayon sa katwiran ng ating Diyos. Tunay na ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Exodus chapter 20 verse 1 to 5, ito yung kinagagalit ng Panginoon. Kaya wag tayong mamumuhay sa kasalanan. Sabi dito, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Hallelujah! Dapat alamin natin kung ano ang ayaw ng Diyos at manindigan tayo. Manindigan tayo doon sa gusto ng Panginoon. Ito na nahayag na sa salita ng Panginoon na galit ang Diyos sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tunay po yan sa Deuteronomy chapter 20 verse 14. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh na sasamba o maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Mula pa man noon hanggang ngayon, galit ang Diyos sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakakainsulto po yan eh.
sa Diyos na meron tayo na siyang lumikha sa iyo, sumikha ng lahat ng bagay, tapos ang sasambahin mo yung mga nilikha ng tao lang? Mga kapatid, tunay po na nahayag na po sa atin ang pagkilos ng kaaway. Kaya nga manindigan tayo. Darating ang panahon, makaka-impluwensya ka rin kapag nagpatuloy ka sa kalooban ng ating Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Diyos. Isang napakagandang kwento na hindi ko makakalimutan sa Daniel chapter 3 verse 15 to 18, yung tatlong kabataang ito. Sabi dito sa verse 15, inuutos ko sa inyo, lumuhod kayo at sumamba sa ipinagagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi nila Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos ang aming paglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagagawa ninyo. Hallelujah! Grabing paninindigan ng tatlong kabataang ito. Alam naman po natin yung kwentong ito. Nung napasok sila sa pugon, sinamahan sila ng Panginoon. Kapatid, tandaan mo ito, kapag nanindigan ka sa ating Diyos, titindigan ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, huwag ka lang liliko sa kanan o sa kaliwa, magpatuloy ka sa layunin ng Diyos sa buhay mo. May mga pagsubok mang dumadaan sa buhay natin, mga kapatid, nakita mo na ang daan na gusto ng Diyos, tahakin mo yan, dahil alam natin ang ending niyang rough road man ang dinadaanan mo ngayon, pansamantala lang yan, gaya na kay Joseph the Dreamer. Nakita naman natin, kapag nagpatuloy ka ayon sa layunin ng Diyos, makikita natin, naapektuhan dito yung hari at nakita nila na ang Diyos ang kasama ng tatlong kabataan na to. Kung mababasa natin, kung tutuloy-tuloy natin ang kwento, nakita na napatunayan ng haring ito na kasama nila ang Diyos. At tunay nga na ang Diyos ang kasama ng tatlong kabataan na ito. Sa buhay po natin, mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo na mahayag ang Diyos sa buhay natin. Makikita ng mga hindi mananampalataya, magliliwanag ka dahil kakaiba ka. Maiimpluwensyahan mo sila sa araw ng pananambahan. Sumamba ka kahit anong sabihin nila. At darating ang panahon, hindi ka na nila mahahadlangan. At sasabihin nila, hindi natin mayayaya yan. Matindi ang paninindigan yan sa Diyos. Magandang makita tayo sa ganong kalagayan. Bilang tunay na tinawag ng Diyos, manindigan po tayo. Nakakatuwa pong panoorin. First time pong nangyari ito sa UFC na inangat ang Biblia at pinagpasalamat ka sa Panginoon. Tunay nga na ang kanyang tagumpay hindi niya inaangkin sa kanya. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas upang mapagtagumpayan niya ang laban. At nung matalo niya, ipinagpray niya pa yung kalaban niya. Grabe, napakatindi po nito, mga kapatid. Sana ganun din po tayo, manindigan tayo, huwag tayong mahiyang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang daan ng kaligtasan, kapatid, tunay nga po yan, na kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, kahit saan ka mandalhin, maninindigan ka sa katotohanan at kaya mong ibahagi ang salita sa lahat ng mga tao. So, nawawala ang ating takot at pangamba kapag mayroon tayong tunay na relasyon sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kailangan alam mo ang relasyon mo sa harapan ng Diyos. Nauunawaan mo yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi man tayo karapat-dapat, ginawa ng Diyos upang tapusin ang kanyang misyon. Kaya nga alalahanin po natin lagi yung REACH program natin. Recognize that Jesus alone is our Savior. Believe that His death on the cross is the only way to save us, and receive the free gift of salvation through faith. Mga kapatid, wag na wag po nating mawawala sa isip ang pagpapaliwanag ng kaligtasan. Sa tunay ng mga mananinindigan sa katotohanan, mayroong mabuting balita na gustong ibahagi sa lahat ng mga tao. Nakakatuwa ang magagandang halimbawa sa Biblia. Tunay nga pong naisulat yan upang magtayo po ang makinabang ngayon. From Old Testament hanggang New Testament, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong ko, kapatid, saan mo ngayon isasandig ang buhay mo? Sa mundo ba o sa panig ng ating Diyos? Kaya nga, ang salita ng Diyos sa Hebrews pala, makikita natin ilang beses niyang inulit-ulit na kapag narinig na ninyo ang panawagan na mula sa Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Hallelujah. Yun ang problema minsan, nasa puso.
Narinig na natin ang panawagan. Minsan ayaw natin magpabago. Minsan nagagalit pa tayo. Mga kapatid, isang panawagan ito na dapat nating matutunan. Sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Napakaganda po ng layunin ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan lamang po nating sumunod. Dapat nasa panig tayo lagi ng ating Diyos. Paano mo matitiyak na ikaw ay nasa panig nga ng Diyos? Kailangan ay patotohanan mong ikaw ay nasa panig ng Diyos. May patotoo ka dapat. Yan yung kaligtasan na meron ka. Pangalawa, panindigan mo na ikaw ay nasa panig ng Diyos. Kahit ang mga tao hindi sila naninindigan, ikaw manindigan ka sa katotohanan. Pangatlo po mga kapatid, kailangan natin ang pagtatalaga sa panig ng Diyos. Hallelujah. Kailangan italaga natin ang buhay natin sa panig ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtatalaga? Yung commitment. Kailangan meron tayong commitment. Dahil alam mong nasa panig ka ng Diyos at ang buhay mo, itinalaga mo na sa Diyos. Dapat kasama kang nananalangin. Kung meron tayong Dawn's prayer, hindi pa rin po kami magsasawang panawagan kayo kapatid. Yung buhay na meron tayo, dapat italaga na natin sa Panginoon. Eto, hindi ka talo kapatid. Hindi ka lugi kapag ang buhay mo itinalaga mo sa Diyos. Ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. Ang Diyos ang bahala sa'yo kapatid. Kaya nga kung ikaw man ay papano sa mundong ito, kapag ang buhay mo sigurado mong itinalaga na sa ating Diyos, wala kang dapat pagsisisihan. So ano yung mga dapat nating italaga sa Diyos? Unang-una dito yung oras natin. Kumusta yung oras natin? May oras ba tayo para sa ating Diyos? Paglaan tayo ng oras sa Panginoon, yung kalakasan natin, baka pinapagod natin yung lakas natin sa mundo. Paano naman sa Panginoon? Kapag inuna mo ang Diyos, susunod ang pagpapala. Dahil ang lahat ng meron dito sa mundong ito galing sa Diyos. Nauunawaan ba natin yan? Sa unang tingin, para bang kawawa ka kapag ikaw ay nawalan, mga kapatid. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, kapatid, tandaan mo to, hindi ka mawawalan. Yung kayamanan na meron ka, dapat ipagtapat po natin sa Panginoon. Dahil tunay nga po na inaasahan ng Diyos yan. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Ang hininga na meron ka galing sa Diyos. Kaya nga wag mo nga angkinin na ang lahat ng pagpapala ay galing sa lakas mo. Nagkakamali ka, yayabang ka niya. Nangakala mo sa sarili mo, ikaw na yung Diyos. Mahirap na kalagayan yan mga kapatid. Exodus chapter 32 verse 29, sinabi ni Moises, ngayong inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Mga kapatid, ito yung pagtatalaga. Tinalaga nila ang kanilang mga sarili. Salamat na lamang mga kapatid at yung biyaya ng Panginoon. Imaginein po ninyo mga kapatid, kung Old Testament pa rin tayo, siguro ubos na tayo. Salamat sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung biyaya niya, grabe, nag-uumapaw sa buhay natin. Na-appreciate nyo ba ang biyayang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Para sa iyo, para sa akin, hindi ang layunin niya para maging tamad ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yung biyaya, yung grasya ni Lord na ibinibigay niya sa atin. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Hallelujah! Ayan yun talaga. Ayan yung buhay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Italaga natin yung buhay natin sa paglilingkod sa ating Diyos. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, nahahayag ang Diyos sa buhay natin. Napapasalamatan ng Diyos sa buhay natin. Gustong-gusto ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa buhay niya sa mga Gawa chapter 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Hallelujah! Napakasarap na ganito nawa ang ating maging panalangin sa buhay na meron tayo. Ang buhay natin ngayon ay para kay Kristo.
Ang mabuhay ay para kay Kristo. Maging ang kamatayan ay pakinabang na lamang. Sa buhay sa lahat ng mga tunay na mananampalataya, ang buhay na mayroon tayo ay kay Kristo. Hallelujah! Maging ang kamatayan ay may pakinabang sa lahat ng mga mananampalataya. Si Apostol Pablo, grabe ang dinanas niya. Itinalaga niya ang kanyang buhay para sa ating Diyos. Yan yung sinasabi nating nasa panig ng Diyos. Kumusta ka, kapatid? Yung buhay ba natin, itinatalaga ba natin sa ating Diyos? O tayo pa rin ang nagdadala ng buhay natin? Alalahanin po natin yung MSS sa Rich Program. Make Jesus your only Lord. Submit your will to His will. Surrender your all to Him. Mga kapatid, kung tunay na Kristiyano ka, wala na dapat bida sa buhay natin kung hindi si Kristo. Si Jesus ang bida sa buhay natin. Lahat naman ng meron tayo sa Diyos nang galing. At kikilalanin natin siya. Isuko natin ang lahat ng meron tayo sa kanyang paanan. Kumusta ka, kapatid? Kumusta tayo bilang nagsasabi umaangkin na Kristiyano? Totoo ba talagang nasa panig tayo ng Diyos? Hallelujah! Bakit parang mas excited ka sa alok ng sanlibutan kaysa sa panawagan sa gawain ng Diyos? Kapatid, kapag hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo, siguradong mapapahama ka. Hallelujah! Ang dyablo kaya din magpala dito sa mundo, pero ilalayo ka sa Diyos. Kapatid, nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga, ang panawagang ito, muling ipanumbalik muli ang mga Kristiyano. Ilagay na natin ang buhay natin sa panig ng Diyos. Dahil siya yung Diyos na nakakaunawa sa kalagayan natin. Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, mga kapatid, ngunit kayo isang lahing pinili, grupo ng mahalikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitang kayo ng habag, ngunit ngayon tinanggap ninyo ang kanyang habag. Hallelujah! Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bagamat ang sulat niya ni Apostol Pedro ay pumapatungkol sa mga Hudyo, pero habang binabasa ko ito ngayon, wala na kasing namamagitan sa atin. Wala nang mga Hudyo. Iisa na tayo sa katawan ni Kristo dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung panawagan na yan, magrerema pa rin sa buhay natin. Para sa atin, pinili ka ng Diyos upang magpahayag ng magandang balita sa lahat ng mga tao. Hanggat nabubuhay tayo ngayon, gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mabuting balita ang ipahayag natin sa lahat ng mga tao. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag nasa panig ka ng Diyos, may patutuo ka. Kapag nasa panig ka ng Diyos, may paninindigan ka. Kapag nasa panig ka ng Diyos, itatalaga mo yung buhay mo. Dahil naunawaan mo na kung gaano kadakila ang Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig mula noon hanggang ngayon. Siya yung Diyos na maaasahan natin, mga kapatid. Tunay nga na isang malaking pribilehiyo na tayo ay magamit sa gawain ng Diyos. Huwag natin sasayangin at inaasahan ng ating Diyos. Sa buhay na meron tayo, maparangalan siya, maluwalhati siya sa buhay na meron tayo. Mga kapatid, gusto kong laging sabihin sa inyo, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, laging may pag-asa. Pag-asa na para magkaroon tayo ng bagong simula sa piling ng ating Amang nasa langit. Ang Diyos natin laging nag-aantay kung kailan ka babalik. Sakali mang naligaw ka ng landas, lumihis kami sa mga kapatid, ang Diyos natin handang-handa kanyang yakapin. Bumalik ka muli at ipararanas niya sa iyo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, gusto ko pong magtapos sa Revelation chapter 22 verse 11 to 15. Hallelujah! Ito po ang sinasabi, magpapatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti, at ang banal sa pagpapakabanal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit,
Maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Purihin ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, kung mapapansin ninyo, merong asal-aso na nabanggit dyan. Mga kapatid, ang pinatutungkulan po nito yung mga taong minsan nang nakarinig ng salita ng Diyos at binaliwala nila at bumalik sila sa dati nilang kalagayan. Ang ugali kasi ng aso, ang isinuka nila, kakainin pa nila. Mga kapatid, pinalaya na tayo ng ating Panginoon at binigyan kanya ng bagong identity. Kaya nga, napakagandang paalala nito mga kapatid, ang masama ay magpapakasama. Ang marumi ay magpapakarumi sa panahon po na ating kinalalagyan. Ang mga banal ay magpapakabanal. Hallelujah! Kabilang tayo doon dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit natin pinahahalagahan ang bawat salita ng Diyos sa panahon na ating kinalalagyan. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ang lagi nating kasama. At may pangako siya, may gantimpala sa lahat ng mga nagtitiis at naninindigan sa katotohanan. Tandaan po natin ito mga kapatid, may gantimpalang nakalaan sa atin. Kaya excited ang lahat ng mga mananampalataya Excited po tayo na muli nang babalik ang ating Panginoon. Sa tunay na mananampalataya, hindi naman talaga nangangamba sa pagbabalik ng ating Panginoon. Excited tayo dahil alam natin, nananabik tayo na makakasama natin muli ang ating Diyos at hindi na po natin kailangan ng liwanag at hindi na po natin kailangan ng ilaw dahil ang presensya ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang magliliwanag sa buhay natin sa panahon kung saan naroroon na tayo sa piling ng ating Amang nasa langit. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Huwag tayong magreklamo na magreklamo. Sa umagang pagkagising, nagpasalamat sa Panginoon. Tatakyan ng nasa panig tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, naway napagpala po tayo sa isang panawagan na naman ng ating Panginoon. Tunay nga na ang Diyos natin ay napakabuti. Kaya nga mga kapatid, patuloy nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo may kagalingan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo may buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless and God first. Hallelujah. Purihin ng Diyos na dakila. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't feel it working, even when I don't see it working, you'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You'll never stop working. You'll never stop